Hello po, Ma'am Abby, Coach Abby. Shoutout po na sa mga nasa 13 po ngayon. Ayan na po. Start tayo, guys. Guys, yung mga invite nyo po, guys, papasukin nyo po sa live. Grabe po yung ano po natin ngayong araw kasi mag-aano po sa atin is ngayon. Ngayon is si Mentor Mark Carvalho. Hello po, shoutout po, amazing live kay Ma'am Suay. Tsaka po kay Ma'am Mean Aquino. Hello po, amazing live. Hello po sa lahat ng nasa Zoom. Amazing live sa inyong lahat. Grabe. Pinagpalang gabi sa inyong lahat, guys. Ingat po sa biyahe, Coach Lisa. Thank you po, Ma'am Suay. Siyempre, mas maganda ang ating coach na si Ma'am Suay. Hello po, guys. Invite pa po tayo, guys, para meron na po tayong 27 participant. Yan. Hi, guys. Ako nga pala si Ibes Nicolay Espinosa. Kung hindi niyo pa po ako kilala, ako po si Ibes Nicolay Espinosa. Pamangkin po ako ni Barbie Lisa Karumay Makinyana. Sorry po, nabubulol po ako. Ayun guys, nandito po ako sa MCOR dahil isa po akong estudyante na gusto ng extra income. Grabe kasi yung parang ang hirap parang kapag wala kang pera, ang hirap manghingi sa magulang. Kaya ngayon po, nandito ako sa MCOR para 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 naman kahit papaano, kaya ko na pag-aral sarili ko. At isa din po sa reason kung bakit nandito po ako sa MCOR, para kumita po at para sa pangarap ko po sa aking mga magulang. By the way, I'm 20 years old na taga GMA Cavite. At pamangkin po ako ng mga Makinyana sister. Yes. Tsaka, sa po tayo, house rules po tayo. Check po natin yung mic natin. Kapag po tayo ay tatanungin or kakausapin po ng ating speaker, pwede po natin unmute yung ating mic. Kapag hindi naman po, is pwede nyo pong i-mute yung ating mic. Tsaka, okay po sa inyo, i-open po natin yung camera para sa ating speaker, makita natin na kung gaano kayo kainganyo, kung gaano kayo katutok, at kung gaano kayo kaganda. Di ba? Yes. Tsaka po, maghanap po kayo ng pinakamagandang spot para sa inyo pong signal para hindi po tayo pawala-wala. Yes po. Type naman po kung okay lang po. Type 1, ay type 2. Kung naiintindihan niyo po ako. Yes, thank you po, Ma'am Lisa. Thank you po, Mama Labs. I miss you po. Yan. Mamaya po, pwede po kayo mag-reserve na mga question pagkatapos po mag-speak ng ating speaker. Yan, find a better location para sa inyo po. Tapos, sit back, relax, and be open-minded, guys. Start na tayo. Pray, bago po tayo start, pwede po magpe-pray po muna tayo, guys. Okay? Yan.
Lord, maraming maraming salamat po sa araw na ito dahil nabigyan mo po kami ng pagkakataon na magkaroon po ng training kasama ang aming mentor na si Coach Maricar Balmeo. Naway bigyan mo po siya ng lakas at naway ang bawat nakikinig po dito ay magkaroon po ng knowledge sa bawat bibig kasi ni Coach Mai. At maraming salamat po dahil binigyan mo po ako ng pagkakataon na maging parte ng Zoom na ito. Lord, tinataas po namin sa inyo ang aming pananalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Yan. Grabe ang ating pag-uusapan So ngayon ang pag-uusapan natin is paano tayo kikita sa MCOR. Grabe. May honor and privilege na ipakilala sa inyo ang ating speaker ngayon. Ito yung speaker natin na sobrang hinahangaan ko talaga. Hindi lang sa kagandahan niya, pati sa kagandahan ng puso. Siya po yung naging inspirasyon ko kung paano po ako nag-start dito sa MCOR. Yan. So, kay Mentor Mai ko po naranasan na mamulat sa mga gantong bagay, sa mga knowledge na binibigay niya po sa akin. Tapos, etong speaker na to, hindi lang po to basta-basta. Isa po siyang Hall of Famer. Ibig sabihin po nun, ilang beses na po siyang naging top performer dito sa company. And kumita na din po siya ng almost 50 million. Yan, I think 50 million na nga po. And madami na din po siyang natulungan under her organization. Yan. Wow. Isa po siyang car achiever, travel incentive qualifier, multi-circle awardee, at meron din po siyang office dito sa EMB. Meron po siyang office dito sa Dasmariñas, Cavite. Papakilala ko po sa inyo ang nag-iisa, kaganda-gandahan na ating Perry Mom na si Coach Mentor Mai Balmeo. Amazing life. Parang gusto ni Ibes magpalibre ulit namang inasala. Ayun, magaling po ba si Ibes? Ang galing ni Ibes, no? Grabe. Grabe yung energy, ganun kataas yung level. Congratulations, Ibes. I'm so proud of you. And dahil dyan, bukas meron ka mang inasal. Ayan, amazing life, everyone. Meron po bang guest dito? Okay lang malaman ko kung meron kang guest. Kung meron kang guest, can you please type 1? Kasi para alam ko. Kasi pag wala kayong guest, i-explain ko na lang yung science ng ating boss. Okay, kung wala kang guest, type 0. Yan, type 0 kung wala kang guest. May guest ka, Risa? Sino ang guest mo? Kasi kung meron kayong guest, we will proceed with the boss. But kung wala kayong guest, i-explain ko pa rin yung boss, but ang i-explain ko is more of science ng boss. Risa, nag-type ka ng 1. Si Nilo. Okay, member na hindi pa. Siya ba yung minute mo kanina? Yes or no? Siya ba yung minute mo kanina? Yes or no? Yes, okay. Naboss mo siya kanina. Yes or no? Well, then it's okay. With guess or without guess, at least, di ba? Maiintindihan niyo yung science ng ating boss. Alright. Sige, start na ako. Amazing life. Ayan, ano ba yung science ng boss? Di ba yung boss, ito yung ating business opportunity and success seminar. Kasi akala ng iba, basta lang nagpe-present ka, kung ano yung nandyan sa picture,
I-explain mo lang, hindi ha, kasi meron po yung pagkakatahi-tahi. Kailangan tama yung sequence na tinatawag natin. Ayan, my name is Coach Mayi. I'm your fairy mom. Tingin-tingin, char. Si Mine. Naka-sounds ka pa ba, Mine? Nasa taas ko lang si Charmaine eh. So sa simula daw ng ating mga presentation, dapat meron tayong opening hook na tinatawag. Yan, pakitype nga opening hook. Yan, pakitype opening hook sa mga nandyan lang. Alright, what is opening hook? Dapat strong attention grabber. So parang nagko-content creation ka din. Meron kang malakas na attention grabber. For example, ito yung aking attention grabber is hunger. Sino dito ang nakaranas ng magutom? Type 1. Magutom dahil walang kinakain na, dahil mahirap. Type 1, if you are. Sino dito yung nakaranas na sa sobrang gutom, sakit na ng tiyan, hindi makatulog, naiiyak ka na lang sa gutom? So dito sa attention grabber natin, nagko-connect na tayo sa ating audience. Kasi nga, according sa statistics, eto year 2021 pa ha, yung poverty rate natin was 18.1%. Almost 20 million ng Pilipino classified as poor. Paano masasabi na mahirap ka? Kapag ang sweldo mo raw is 13,000 pababa, mahirap ka. So sino po dito yung sumasweldo ng 13,000 pababa? Kung wala kang sweldo, wala kang trabaho, yan, type 7. Kung 13,000 pababa yung sahod mo, type 7. May trabaho or wala, basta 13,000 lang yung kinikita mo, pababa, type 7. You are classified as poor. No, grabe, no? Kasi ako nung way back years ago, ang nasa isip ko dati kasi, kapag meron kang sahod na 10,000, malaki na. Kung malaki na, di ba? Sabi ko, okay na sa akin yung 10,000. Parang pangarap ko lang siya dati, yung 10,000 na sahod. Pero, sabi pala ng ating statistics, kapag ka ganun pala yung sahod mo, mahirap ka, dukha. Ouch, di ba? So, hindi ko rin siya alam. Kasi syempre, kung ano yung katotohanan, kung ano yung ngayon mo, yun yung realidad mo eh. Kung wala kang hawak na pera, syempre, pag nakahawak ka ng 5,000, ano? Ang saya-saya mo na, tama, Nicole? Nicole ba? Tama, Ibes? Di ba? Pag hindi ka pa nakaranas sumawak ng 10,000, pag nakahawak ka ng 10,000, feeling mo ang yaman-yaman mo na. Tama, mali? So, depende kung anong gusto mong attention grabber hook doon sa kausap mo. Pwedeng kapag may sakit, pwedeng simulan mo with sickness. Kapag ka nagkakaedad, di ba, lahat naman ng mga tao, papunta talaga sa pagkakasakit. Hindi nga pagkakasakit eh, papunta tayong lahat sa kamatayan eh. Pero, paano mo gustong mawala sa mundo? That's another question. Gusto mo ba, mawala ka sa mundo na papahirapan ka pa yung sobrang ang dami mong sakit? Or gusto mo, tumanda ka up to 80 years old na malakas, nagagawa mo pa rin mag-travel, nagagawa mo pa rin pumunta kung saan-saan, or gusto mo, halos hindi ka na makalakad kasi sobrang sakit ng iyong gout, arthritis, tapos high blood ka pa, tapos diabetic ka pa. Di ba? Lahat naman tayo ayaw yun eh. Tama, mali. So you have to think of something na ano kayo yung pwede kong gawing attention grabber hook sa pagsisimula ng presentation ko. Depende kasi kung sino yung iyong pepresentan or kakausapin. Okay? So pagka general kasi na ang kinakausap ko, maraming tao, syempre sinisimulan ko sa gutom. Kasi eto talaga ako dati. Ano ba ako before? Ayan ako dati. O, tignan niyo yung tsura ko dati. Ayan, high school graduate. Broken family. Hindi ko kilala yung father ko. Naranasan ko hindi kumain ng 3 days in a row. Excuse me. So dahil wala akong may pagmamalaki, napaka-insecure ko. Yung insecure na hindi naman inggitera, alam mo yun yung parang nahihiya ako, kinakahiya ko yung sarili ko. Timid, masyadong kimik, parang feeling ko hindi ako bilong. So meron po ba ritong ganon, timid? Or kimi, feeling mo hindi ka bilong, feeling mo hindi ka nababagay sa isang lugar, lalo na pag nagkakasama-sama. Kung ganun yung pakiramdam mo, paki-type 8. Type 8.
Huwag ka na, Ibes, hindi totoo yan. Huwag kang mag-type-type ng 8 dyan. Hindi totoo yan na. Magta-type pa sana siya ng 8. Hindi ako naniniwala sa'yo, Ibes. 'Di ba? Lack of self-confidence kasi yung alam mong wala kang pagmamalaki. Kaya minsan kapag ka may mga gatherings, um, may mga event, parang nahihiya ka na makihalubilo kasi feeling mo, ano eh, sila ganyan no, taas, tapos ako ito lang. Naranasan ko po lahat yan. I can still remember, first year high school ako, naimbitahan ako dun sa bahay ng kaklase ko na kumain. Eh, kami, pinalaki kami na ang kabilin-bilin ng lola ko, huwag kang makikikain. Pag nalaman ko nakikain kayo sa kapitbahay, bubugbugin niya kami. So, sobrang takot ko. Pero syempre, nagdadalaga na, niyaya kaming kumain doon sa bahay ng kaklase ko, kumain ako. First time ko nakakain ng Bake Mac. So, first time ko kumain ng Bake Mac, ang daming cheese, sobrang creamy. Sabi ko, ang sarap naman ito. Hindi ko nga alam kung anong pangalan ng pagkain eh. Yun yung ulam nila, Bake Mac. At sarap na sarap ako. Syempre, keso, di ba? Tapos kahit gusto ko pang kumain, nahihiya na ako. Kasi, again, sinanay kami na wag makikikain sa ibang bahay. Kaya ang nilagay ko lang talaga, konti lang. Tapos, alam mo yun, pa-sweet. Pero kahit gutom, sa mahirap pala din yung ganon na pinalaki mo yung anak mo na masyadong kimi. Dapat talaga, ibuboost din po natin yung self-confidence ng mga anak natin at saka ng sarili natin. Huwag tayong masyadong ipokrita din. Alright, so ito po yung itsura ko before. Ayan, mula bata. Medyo wala naman nagbago, diba? Maliban lang po dito sa 2010 na yan. Yan, mukha akong dyan eh. Losyang. Diba, ganun talaga pag nagmamahal ka, nalolosyang ka eh. No? Buti na lang. Buti na lang, wala na, charis. Ayan. Pero, sabi nga kahit maraming mga challenges, life must go on. So, sa simula ng iyong presentation, nagbigay ka ng hook, and then, introduce mo yung sarili mo. Kaya pinakita ko yung background ko, pinapakilala ko yung sarili ko. Bakit? To establish yung credibility. Alright? Tapos, i-state natin kung ano yung purpose natin, bakit natin kailangan mag-present. Kailangan muna, bakit ka kailangan pakinggan ng mga tao? Kaya kinukwento ko yung story ko. Kaya pag magpa-present din kayo, you have to tell your story. Kaya meron ka mang success story na or wala pa, okay lang. Pwede kayong magpatulong sa inyong mga mentors, alright? So ayan, pa-shoutout naman po mentor sa guest ko, kay JC San Andres. Hi, JC San Andres. Ayan, despite maraming challenges ng bata ako, gutom, mga sacrifices, um, lahat ng mga bagay, gutom ako sa pagmamahal, gutom sa material na bagay, gutom sa pagkain. Sabi nga, life goes on. Kasama naman natin si Lord eh, tama? Although hindi ko pa naintindihan yung mga bagay-bagay dati kasi bata pa ako, pero okay lang yan. Pero lagi pa rin ako nagpe-pray. Kahit hindi ko naintindihan kung bakit kailangan mag-pray. Pero takot ako sa Diyos, even nung bata pa ako. So all we have is faith. Kailangan maniwala tayo lagi kung ano yung plano ni Lord sa atin. So so 40 years old ako when I joined this kind of community. 40 years old ako, magpi-51 na ako this year. So, those 11 years of experience with this community, nagbago ako. Maraming nagbago sa buhay ko. Ayan, shoutout sa guest ni Sir Melo, si Arlene Corpus. Ayan. Yan, tama eh. Kahit wala pang resulta, share lang ng share. Opo. Ayan, mami, explain ko kung bakit din kailangan share ka lang ng share. 40 years ako nag-start with this community. So, mag-11 years na ngayon kasi mag-51 na ako. So, after 11 years, eto na ako ngayon. Yan. Malayo ba dun sa una, kanina? O medyo close? Pakita ko ha. Ito yung dati. Ayan. Yan, 2010 na lang ang tignan ninyo. Gaano kalosyang. Tapos ito siya ngayon. Malayo ba or malapit? Sobrang layo, di ba? Kasi nga, ang tao talaga pwedeng magbago basta gugustuhin niya. Yan, transformation, right? Sobrang malayo. Hindi ganun kabilis kasi imagine na 11 years. I have to deal with it, yung process,
Wala akong mentor, walang nag-guide sa akin. Ano lang, laban lang ako ng laban. Pero, is it worth it? Very much. Sobrang worth it yung mga naranasan ko dito sa ating community. Ayan, for 11 years. Ito lang naman yung mga nakuha ko. Ito lang yung mga na-achieve ko. Teka, nawawala. Ayan, kita ba? Ito yung mga na-achieve ko. Nakabili ako ng mga cars, naregaluhan ko yung asawa ko ng Ford Raptor. Sino dito yung gustong magkaroon din ng Ford Raptor? Yan, Type F. Kung gusto magkaroon ng Ford Raptor. Kung gusto magkaroon ng Lexus, Type L. Ayan, nabigyan din tayo ng company ng van. Ayan. Sino si VLD ba yon? Ay, VSD. Ayan, Type L. Gusto nila ng Lexus. Ayaw nila ng Raptor. Pero syempre, pag lalaki gusto niya Raptor. And nabigyan ko rin yung isa kong dealer na napakasipag at napakaganda ng kotse. Si Barbie. Ayan. And hindi lang syempre sasakyan, also properties, iba't ibang properties. Pamana ko sa anak ko, pamana ko sa aking mga empleyado. So imagine pati empleyado ko, nabigyan ko po ng bahay. Fully furnished, kompleto. Kung ano yung gusto mong meron sa bahay mo, nangangarap ka magkaroon ng sariling bahay, na merong oven, merong kompleto ng mga lutuan, kompleto. Merong range hood, may aircon, may overhead tank, may emergency light pa, kompleto. Titira na lang talaga sila. Pati po yung pantry puno, pati yung panlaba, pati napkin meron. Kinumpleto ko po talaga. So, lahat po ng ito is ginol ko talaga, pinangarap ko. So, those 11 years, ito po yung na-achieve ko. Question, is it worth it? Yes or no? Okay lang ba? Paghirapan mo 11 years, pero ganito yung resulta. Okay lang? Yes na yes, di ba? Ngayon, ipapakita ko sa inyo paano ako natulungan ng community na to at paano ko rin kayo matutulungan na ma-accomplish yung mga bagay na sa tingin ninyo imposible kasi ganyan din ako dati. Ang tingin ko dati, napaka-imposible. Paano ako magkakaroon ng bahay? Paano ako magkakaroon ng sasakyan? Parang sila kasi matagal na sila eh. Yun yung nasa isip ko before. Na lahat yun, hindi pala totoo. Lahat pala na mga kumukontra sa atin, mga naiisip natin, tayo lang yung may gawa. Yan, nagdo-drawing si Tita Elenita. Yun nga lang kasi, di ba, tayo bilang kabataan, ang turo sa atin ng mga magulang natin, ang laging sinasabi sa atin, mindset sa atin, mag-aral ka mabuti para magkaroon ka ng magandang hanap buhay ba o trabaho? Trabaho, di ba? Hindi naman sinabi na mag-aral ka mabuti para yumaman ka, para magkaroon ka ng magandang business. Mm-mm. So example na lang, OFW, kasi halos lahat ng ito, mga pangarap kong hanap buhay. Yan, hindi man ako naging teacher, pero ngayon nagtuturo ako. Parang teacher na rin. Pangarap ko maging call center, hindi natuloy. Nag-aral pa ako ng English proficiency. Gusto kong maging seafarer, gusto kong magtrabaho sa cruise bilang chef, hindi rin natuloy because of health. Ayan, naging fast food crew din ako and ayan, pangarap ko rin maging doktor or nurse. Yan, kamuntik na. Pero sabi ko, wag na. Sayang ang oras. Hindi ko na tinuloy kasi ngayon naman is, ano naman kami eh, certified naturopath practitioner. Tapos OFW, dati rin po akong OFW. Yan, for 7 months nag-Japan po ako. So, nung 7 months ko sa Japan, pag first timer ka, ang sweldo mo is nasa $500 lang. So, dati magkano lang ang dollars? Parang 30 pesos. So, magkano lang yun, di ba? So, pwede kasing pag nag-OFW ka sa Hong Kong, baka ang first time mo, pag pumunta kang Hong Kong, possible 30,000. Yan, posibleng 30,000. So, bakit ka mag-abroad? Kasi ang tingin ng mga tao, di ba? Pag nasa abroad ka, mas malaki yung sahod mo. Mas makakaipon ka. Tama, mali? Tama ba? Pag nasa abroad ka, mas makakaipon ka? Yes or no? Sige nga, kung talaga makakaipon ka, kung meron kang pamilya sa Pilipinas, meron kang asawa, meron kang anak, mga magulang mo, magkano kaya yung kailangan mong ipadala sa kanila buwan-buwan? Tingin ninyo, magkano yung kailangan ipadala mo buwan-buwan sa pamilya mo sa Pilipinas? Magkano yung pagkain nila daily?
Yung 500, kasya ba sa isang araw? Oo, kasi puro padala. Sabi ni Remelin, 27K. So, matitira na lang 3,000 pesos. Yan, 30K per month, tipid pa yun. Yan, kulang yun, ma'am. Pero ito yung reality eh. O kung kunyari na lang, magkunwari na lang tayo na okay ang lahat. Sabi nga, di ba, okay lang na hindi maging okay. Pero kunyari na lang, kunwari nakakaipon ka pa rin 5,000. Talagang sineset aside mo yung 5,000 kasi meron kang pangarap. Pangarap mo magkaroon ng sariling bahay. Yung bahay is 2 million. Gaano katagal kang mag-iipon ng 5,000 para magkaroon ka ng bahay na 2 million? Yan, 4,000 months or 34 years. Yan, kung may plano ka mag-OFW, 34 years, pwede ka nang magkaroon ng sarili mong bahay worth 2 million sa pag-iipon mo ng 5,000. Ilang taon ka na, Ibes? 20? 40K po sahod ko sa Hong Kong before. O kung 40K ka, Remelin, sabi natin 10K na save mo. O di kalahati, 17 years, magkakaroon ka na ng bahay. Yan, kung 20 ka, Ibes, plus 34, 54, magkakaroon ka na ng sariling bahay pag nag-OFW ka. Diba? At least, magkakaroon ka ng bahay at the age of 54. Pero sa buhay ba natin, hindi ba magkakaroon ng emergency? Yes or no? Yung mga kasama mo ba sa bahay, kasama mo sa buhay, hindi ba yun magkakasakit? Lalo na yung mga lolo't lola mo, hindi ba yun mga ospital? Baka yung ipon mo dun lang mapunta. Naiintindihan niyo ako? Yung iniipon mo para pambili mo sana ng bahay, dun mapupunta pampa-ospital. So grabe, ang daming challenges. Okay, kung hindi mo makukuha yung pangarap mo sa pagtatrabaho, yan, pwede kang magnegosyo, pwede kang kumuha ng franchise. Kung first time mo magnenegosyo, tapos siguro, gusto mong makasiguro nakikita yung negosyo, yan, kuha ka ng franchise. Magkano yung franchise? Siguro mga 200,000 meron na, pwede na. Hanggang 40 million. Kung OFW ka, mag-ipon ka ng 200,000 or 300,000, pwede ka na mag-start. Halimbawa, yung potato corner. Kung potato corner, yan, halimbawa, Remelin, si Remelin Andaya. Meron kang 300,000 pesos. Yan. Kukuha ka ba ng potato corner na franchise? Yes or no? Kung kayo, yung mga nasa Zoom, kung meron kang 300,000 ngayon, kukuha ka ba ng potato corner na franchise? Yes or no? No. Bakit no, Remelin? Yan, bakit no? Kasi hindi ka sigurado, tama? Kasi marami akong nakikitang mga franchise na pag pinuntahan ko sa mall, walang bumibili. So, paano na yung may-ari? Kawawa, di ba lugi? Ang expectation mo, pag nagtayo ka ng ganyan mga franchise, kikita. Eh, hindi naman pala. Naku, yari na. Tapos yun lang yung pera mo. Inipon mo pa talagang pagkatagal-tagal. So, ibig sabihin, kung yun lang yung pera mo at nalugi at nawala, ibig sabihin, ikakahirap mo. Oo, yung uupa ka pa, may mga OPEX ka pa dyan eh. Not sure kung kikita. Tama po. So, kalimutan natin tong pagka-franchise kasi nga, di ba? Kung wala kang 200K or 300K, kalimutan mo na yung pagka-franchise. Meron namang mga small-scale business, kagaya ng mga small coffee shop. Pero hindi po lahat ng mga small-scale business kumikita. Yan, sigurado po ako dyan. Kasi kanina lang eh, pumunta kami ni Charmaine sa, nagpa-car wash ako. Tapos meron dong coffee shop. Yun yung kinakwento ko lagi ng coffee shop. Maayos naman, maganda naman yung coffee shop. Nung nandun kami lang yung tao. So, laging ako lang yung tao pag pupunta ako doon. So, tingin nyo, kumikita kaya yun pag ang tao eh, isa lang, dalawa lang? So, mas madalas talaga walang customer. Hindi, di ba? Kung ang capital niya doon is nasa 100K kaya capital niya doon, more than pa eh, no? Kasi pinaganda niya pa yung coffee shop, tama, Charm? More than. So, kung yun lang yung savings niya, again, ikakahirap niya. Kahit sabihin pang passion mo yan eh. Kahit pa sabihin na hilig ko yan, passion ko yan. Pero, kung hindi talaga pag hindi mo kasi alam yung sistema, more likely, malulugi ka.
So yung mga pangarap natin, magkaroon ng negosyo, magkaroon ng bahay, ba't bumabalik? Makapag-travel, makapag-save, makabili ng sasakyan, medyo lumalabo. Kasi bakit? Hindi ko na nga makukuha sa pagtatrabaho, tapos pati sa negosyo, hindi ko rin makukuha. Paano na? Kung meron kang asawa, tapos hindi sa'yo, pag-uwi ng asawa mo, di ba? Hindi nakabayad ng mga Meralco, wala kayong pagkain, yung mga anak mo nag-iiyakan. Magmamahalan pa kaya kayo? Mamahalin ka pa kayo ng asawa mo. Kung ikaw yung lalaki tapos walang kinakain yung mga anak mo, wala kayong kuryente, pay-pay-pay-pay kayo. Oh, away po yan. Sigurado. Kasi number one po yung pinag-aaway ng mga mag-asawa. According sa statistics, ang pera. Yan. The good thing about MCOR community po, ayan, tutulungan po tayo nang hindi natin kailangang maghirap. Hindi mo kailangan ubusin yung ipon mo. Kung meron ka mang 100,000, 200,000, hindi mo kailangan ubusin po yun. Yan. Away ang resulta. Half to 1M kapag ka daw mga small scale business. Ang MCOR po, ang may-ari po is si Chairman Ray Panaligan Jr. Siya po ay mag-isang may-ari, solo. Seasoned businessman, successful businessman, marami po siya mga negosyo. Tsaka sobrang humble and sobrang generous. Gaano ka generous? Hindi mo pa deserve, binibigay na niya. Basta makita lang po niya talagang nagpo-push kang mabuti. Nagsisipag ka. Kasi naniniwala po ako na kapag gusto mong, mayroon kang gusto mangyaring isang bagay, at pag ginawa mo siya ng dire-diretso, syempre sa una mabagal. Pero habang tumatagal, parang sayaw yan, gumagaling ka ng sumayaw. Ang galing mo na, nakakasabay ka na sa beat. Ganon din po sa negosyo. Basta dire-diretso mong ginagawa, wala po yung pupuntahan kundi excellence. Gagaling ka. Sa pag nakita po niya na masipag ka, talagang committed ka 100%, isang araw papatawag ka na lang niya over lunch. Pwede ba tayo mag-lunch? Pwede ba tayo mag-dinner? Tapos aalokin ka niya. Ives, anong gusto mong sasakyan? Kaya Ives, anong gusto mo? Kondo? 'Di ba? Tatanungin ka ng gano'n. Bakit? Kasi nakitaan ka niya ng excellence na trabaho. Pag meron po tayong gagawin na isang bagay, wag po nating gawin ng 50-50. Gawin po natin ng 100%, kung pwede nga 1,000% eh. Gano'n din naman, 'di ba? Mapapagod ka. Itodo mo na. Wag ka nang magduda, wag ka nang mag-urong-sulong. Ang maganda po kay M-Work kasi, ang mission at vision niya, makatulong po sa maraming tao. Yan, 'di ba? Sabi nga eh, kapag ang isang kumpanya wala pong plano, yari tayo diyan. Ang maganda kay M-Corp po, merong plano. Ang plano po talaga is makatulong, empowering 1 million lives. Yan, through our products at saka sa ating pong um, services and opportunity. Nagugulta ko kay kay Ives eh. Bigla-bigla nagtatransform. And our main office po, located po sa Pasig City. Yan, hanggang 4th floor po yan. Nandiyan po. So, ang maganda po diyan kasi pag pumunta kayo mula po sa guard, sa customer service, lahat po sila mababait at magagalang. So, 10 years na po sa MCOR ha. So, sobrang stable. And kompleto po tayo sa legalities. From FDA, yan, halal certified, yung mga products po natin is super brands. Nasa MIMS din po tayo. Ang MIMS po, ito po yung libro ng mga doktor. Kaya, pwede pong i-recommenda sa mga doktor, sa mga hospitals and clinics po, ang ating po mga products. Then, our partner doctor is Amelia Busan. Libre po yung check-up sa kanya. Isa po siyang specialista, cardiologist, and internist from St. Luke's. Then, meron din po tayong foundation, yung MCOR Foundation natin, nagpapaaral, nagbibigay po ng mga medical mission sa mga kababayan po natin, mga less fortunate. Then, ito po yung mga products po natin ng MCOR. So, unang-una po dyan, kaya po ako napa-join sa MCOR, hindi po dahil sa opportunity. Hindi po dahil sa gusto kong yumaman. Dati nga natatawa pa ako pag sinabing gusto mo bang yumaman? Parang we. Ganun pa yung nasa isip ko dati kasi ang gusto ko lang po, maging healthy. Kasi nga marami akong sakit. And despite na mahirap po yung buhay, ayoko po talaga magkasakit kasi ang hirap na yun mahirap ka na, tapos may sakit ka pa, di ba? Eh di wow. Sinong gusto ng ganon? Mahirap ka na, may sakit ka pa. So ayoko magkasakit.
Ayoko rin pong merong may sakit sa pamilya ko. Kaya nagba-vitamins po talaga kami. Ang binibili ko pang vitamins sa butika dati is 900 pesos per box, 100 capsules sa The Generics. Ang tanong ko pa po dun sa ano sa pharmacist, ano yung pinakamura niyo pong vitamins? So yun po yung binibigay niya sa akin, red box na ascorbic acid, 900 pesos, 100 capsules. So para sa akin mura na yon. Then, na-encounter ko po si 24 Alkaline C. Ito, yung ating pong flagship product. Sa Facebook din, hawak-hawak ni Yorme, ni Isko Moreno, at saka ni Pacquiao. Tapos ni-research ko. Sabi ko, ayos tong ano to ayos tong vitamins na to parang ang ganda. Post kasi siya ng kaibigan ko. So, nung ni-research ko siya, ang daming mga artistang gumagamit, including sila Sunshine Cruz, sila Imelda Papin, Marco Sison. Sabi ko, wow, branded. Sabi ko, mahal siguro to. Yun yung unang tumatakbo sa isip ko. So, nung nagtanong ako dun sa nag-post, kaibigan ko, na naging sponsor ko, sabi ko, magkano yan ate? Sabi niya, 795. Sabi ko, wow, branded. Tapos mas mura pa dun sa binibili ko sa pharmacy na 900 pesos. Magkano po ba ang vitamins ngayon sa botika? Nagre-range lang naman po yun ng mga 12 pesos per capsule, 14 hanggang 20 pesos po. Ganun kamahal po yung mga vitamins sa botika. Eh, kailangan po kasi dire-diretso kaming umiinom. Kasi pag meron pong may sakit sa family namin, di ba, nakaka-stress. Dadalhin mo pa ng ospital, papa-check up mo, papadoktor mo, ubus oras, nakaka-stress, tapos magastos. Kaya sabi ko, hindi baling gumastos na ako sa vitamins, sa supplement. Ang mahalaga, huwag kami magkasakit, lalo na ako. Paano ako gagawa ng pera pag may sakit ako? So, yun. Wala na akong sabi-sabi. Ang sumunod kong tanong sa kanya, meron ba yung membership? Kung merong membership, pwede ba ako magbenta? Sabi niya meron daw. So, wala nang dalawang salita, nag-member ako. Kasi, para makamura, kasi pagka-member ka, wala pang 5 piso yung isang capsule. So, sabi ko, sobrang panalo. Tapos pwede ka pang magbenta. And then the rest is history. Tignan nyo naman, di ba? Ano bang binigay sa akin ng M-Core? Nung ginawa ko siya ng dire-diretso, nagkaroon na naman ako ng Lexus, ng van, ng Raptor, ng, ng mga sasakyan, ng bahay. Di ba? Kung yun yung kapalit, why not? So yan, naging healthy na kami, kumita pa ako, nagkaroon pa ako ng mga assets and properties. So si 24 Alkaline C, kung ima-market ko siya, sabi ko, ang dami ng vitamins. Anong kaibahan niya sa ibang vitamins? So, other vitamins na mga minarket ko, mas mahal. Sobrang mahal. Pangalawa, lahat yon labeled as food supplement, no approved therapeutic claims. Samantalang si 24 Alkaline C, meron siyang therapeutic claims kasi hindi po siya food supplement. Siya po ay Home Remedy Products or HRP. Yun po yung kanyang rehistro sa FDA. Meron po siyang clinical studies kaya po maaari po siyang gamitin panggamot. Kahalera po siya or ka-level po siya ng mga biogesic, Alaxan, yun po. Kaya maganda po siya. Sabi ko, wow, ang ganda. Plus, ang pangatlo pong points ko dyan is pwede po siya kahit anong edad at kahit anong kondisyon, may sakit man or wala, nagpapadedeng nanay, buntis, pwede po siyang inumin. So, ang market po niya lahat. Unlike yung before na iniinom namin, bawal po sa buntis, bawal sa bata, ang daming bawal. Samantalang po ito, sobrang safe. Pwedeng inumin ng kahit sino. At pwede po siyang i-take ng megadose. Anong megadose? Pwede po siyang inumin kahit isang box sa isang araw. Hindi po kayo ma-overdosage. Wala siyang overdosage, in short. So, bakit kailangan uminom ng isang box naman, Mai? So, depende po kasi yan kung may mga sakit, like kung may cancer, diabetic, yon. Sinasuggest po ni doktor na uminom po ng megadose. How much po yung, yung sa pagkakaalala ko na binigyan ni doktora na megadose sa isang patient, parang 20 capsules, 5 times a day. So that is 1 box. Yun po yung pinapainom niya. Meron pong cancer. And gumaling po. Yun po yung maganda. So aside from 24 Alkaline C, we also have 24 Alka White, yung aming pong glutathione na patented from Japan. Si Alkaline C po is from Switzerland. Imported po yung kanyang raw materials. Also with 24 Alka White, Korea and Japan po to. So siya po ay natural na sugar blocker. So maliban po doon, mataas po yung collagen content niya, so nakakabata. Maganda po sa meron mga fatty liver. Ayan, number 1 po yan. Mag-alka white po tayo. Yung mga marami po mga allergies.
Yan, meron din po tayong 24 Green Resto. Ito po yung ating best tasting na barley. Kasi meron po siyang goji berry and wheatgrass, sweetened by stevia. Hindi po siya lasang damo. At sabi nga po, 'di ba, bago po kayo uminom ng mga gamot, ng mga food supplement, dapat po malinis muna yung katawan nyo. Kasi kahit anong inamin po ninyo, pag puro basura po yung nasa loob, hindi po ma-absorb ng katawan natin. Kaya dapat po mag-detox muna tayo. Kailangan malinis po muna yun, ma-flush out, mawalis. 24 Green Restore po yung sagot dyan. Isasabay po with 24 Alkaline C para lahat po ng mga bara-bara sa ugat natin, mga dumi po sa ating bituka, mawalis po. Huwag kayong mag-alala kasi hindi po sasakit ang tiyan nyo. Hindi po kayo mag-LBM. Wala pong ganong epekto. Natural lang po yung pagdumi pero ang mararanasan nyo po, ang baho. Tapos parang putik-putik kasi nga binawalis po talagang mabuti. Then maganda po yung tulog. Pagising mo, parang refresh ka. Ito po yung tatlo na yan, yung Alka White, Alkaline C, and Restore. Yan po yung aming power trio na iinamin mo lalo na pag nagdi-detox ka, silang tatlo. Pagising mo sa umaga, ang lilit ng pores ng mukha mo. And then mapupuna ng mga kasama mo, kaibigan mo, kakilala mo, kamag-anak mo na matagal ka na hindi nakikita, ay parang pumuputi ka, parang bumabata ka. Ganun po kasi yung effect niya. Nakaka-glow po siya ng skin. Yan. Sino dito yung gusto maging glowing po yung skin? Type G, kung gusto maging glowing yung skin mo. Then we also have Choco and our cafe, yung ating po mga healthy beverages na very healthy, organic, and herbal. Yan, herbal po sila. Kasi meron silang Ashitaba, Ganoderma, and Camellia floral extracts, Ashitaba. Maganda po dito kasi pwede po siya very diabetic friendly. Maganda po sa mga diabetic, maganda po sa mga malilimutin, sa mga nagkakaedad. Sa mga bata naman po para po pag nagre-review, tumalino, yung mga inaaral po nila ma-retain po sa memory nila. Yung choco po Then cafe po, pag tinake mo po siya, ang sarap ng tulog mo, nakaka-relax. Lalo na pag meron ka anxiety, pag stress ka, pag depressed ka, mag-cafe ka lang. Yung nagpapalpitate mong puso, yan, kakalma. Tapos aantukin ka maya-maya. Maganda po yung tulog. Then, meron din po tayong Keto Life Coffee sa mga gusto pong magpapayat, gusto pong bumaba ang timbang even without exercising. Makakatulong po yan sa mga naglo-low carbs. Yan, kung naglo-low carbs diet ka, maganda siya kasi pag ininom mo ang ating Keto Life Coffee, which is talaga pong bulletproof coffee mix, hindi po siya bodol. Original po, authentic po yung kanyang mga ingredients. Hindi po siya yung nilagay lang para sabihin na meron pong ganong components. Ang mararanasan niyo po sa kanya is lagi kayong busog. Hindi kayo makaramdam ng gutom. Kaya maganda po siya. Mataas po yung kanyang fat content para po energize ka throughout the day. Then we also have 2430, our antimicrobial hand sanitizer na para ka merong invincible gloves. For 24 hours, the whole day, isang spray lang po ang kailangan nyo. Kasi kahit anong hawakan mo, on contact na mamatay yung mga bacteria, viruses, germs, protozoa, etc. etc. So maganda po yan, especially sa mga anak po natin, yung mga bata. Especially toddler. Kasi di ba mga toddler, hahawa kung saan-saan. Tapos isusubo po yung kamay. Yung mga laruan po nila, sprayan natin. Para po 30 days, wala pong kakapit na mga virus and mga germs. Sa mga gamit po natin, appliances, sa doorknobs, sa mga laptop, cellphone, 30 days po yan. So napakaganda po, even sa mga pets, pwedeng-pwede. So yan po yung ating mga products na talaga naman pong world class and ano po sila Ano yung tawag mo dyan? Teka lang, ayaw mag-play. Ayan. Basic needs, essential, unique, effective, high quality, reasonable price, hindi po mahal. Kasi yung quality po niya, lugi nga siya kasi dapat mas mataas pa yung presyo Kasi nga sa taas ng quality niya, yung presyo niya, sobrang mura na. Yan. And highly consumable. So, pag yan po, minarket po ninyo, syempre, lagi po kayong merong repeat orders. Lalo na, di ba, pag maganda yung epekto, halos every week po, order po sa inyo mga kaibigan nyo, kamag-anak ninyo. Ayan, ito po ilan po mga testimony ng ating po mga products. Ayan, papakita ko po sa inyo Ito from Cebu, Bantayan, Cebu. Ito, si Janet, parang 2 years bago po ito nag-member kasi siguro hindi pa time, tsaka wala pa sa isip niya, kaya lang dumating po yung point na yung nanay niya nagkasakit, kailangan operahan and wala silang pera.
200,000 po yung kailangan nilang i-prepare. Yung leeg ng nanay niya is sobrang laki na po ng bukol for operation. And then nakinig po siya kay Risa. Sa suggestion ni Risa na painumin, i-try nila kasi baka makatulong. Kasi maraming natulungan po pagdating po sa goiter yung ating pong product. So ito po yung kanyang testimony. Okay, sinanay mo na dating may bukol, nawala yung bukol dahil sa Alkaline C, tsaka Restore, tsaka Alka White. Tapos yung pagpunta niya ng Cebu, anong tsura ng nanay niya? Opo. Tingnan kasi yan. Mas wrinkles ko. Ako na naman pang. Alam mo, 40 years on lang. Parang pati na yung visit. Nabalik ko sa paan. Lalaki yung mga gamit ko. Ang lalaki ng bato sinta. Ang lalaki. Parang nakakatayo ko. Ay, nag-feelings. Talaga. Galing. Galing ko. Yung baso sa natin doon talaga. Kids na. Yung ano kulang siya. Maumbok na po yung, maumbok na po yung ulat ko dito. Ngayon po. Okay, sinanay mo na Ayan po hindi po kami yung nagsasalita. Ang nagsasalita po, yung mga pinagamit namin, nung gumaling, sila po mismo yung nag-member. Bilib na bilib. Yan, mga taga Bantayan Island po, babalikan po ni Risa yan. Kasi, ang dami pong natulungan doon mula po doon sa mga meron mga bukol sa breast. Ayan, kaya tuwa po sila at sobrang dami na po nating mga consumer po doon and mga gusto pong mag-members. Ito po yung ibang mga testimonies na maaari po namin i-share sa inyo. Kung yung mga nag-invite po sa inyo, pwede po kayong humingi ng copy. Ano man po yung mga sakit ninyo, di ba? Maaring makatulong po sa inyo si 25 currency. Meron sa akin nagtanong, pwede ba yan sa mga terminally ill? Ano yun? Terminally ill. Yan yung mga, ano na raw, yung parang mga 3 months to live, 6 months to live. Bakit hindi? Kasi pampalakas yan pampaboost ng immune system. Kaya nga tayo nagkaka-cancer, di ba? Kaya nga tayo nagkakasakit kasi mababa yung immune system natin. Tsaka kung, kung wala ka ng kapag-pag-asa sa buhay, bakit hindi ka pa magta-try? Try mo na lahat. Wala namang mawawala ni. Ayan, even mga myoma, cervical cancer, stage 2B, yan, natulungan po ng ating products. Yan, kung acidic ka man, may GERD, yan, malaking tulong po siya. Goiter, constipated. Ayan. Kung gusto niyo po ng copy, yan, mag-request lang po kayo sa inyong mga sponsor, yung mga nag-request, mga nag-invite po sa inyo dito sa Zoom. Ngayon, sa ating pong community, kapag kayo po ay once nag-join, ito naman po yung inyong privilege. Magkakaroon kayo ng access sa ating mga online trainings which is valued at 397,500 pesos, including FB ads para mag-scale po ng business, content creation training. Ito po mga inatenan po namin to at talagang napakamahal po ng mga trainings dito po sa ating pong community. Ayan, kasama po siya kapag naging part po kayo ng community, makaka-access po kayo ng ating mga trainings. And meron po kayong products pang kasama. Pag naging business niyo po sa MCore, ito po yung inclusion. Yan, ang total value po ng mga products na makukuha po ninyo is worth 19,550. And magkakaroon ka rin ng access sa ating 7 ways to earn. Halimbawa, nag-coffee shop ka. Siyempre, pag coffee shop, ilang beses kang kikita o ilang ways para kumita pag coffee shop. Isang way lang. Pagtitinda lang, di ba? Yung sales lang. While with MCore Community, you have 7 ways to earn. Ayan, magbibigyan ako ng example, hindi po lahat. Una, direct selling, yung benta-benta. Every products po meron tayong pinakatubo, SRP, para yun po yung maging income po natin. 495 sa Alkaline C pag member, pag hindi member, 795. Then, direct referral bonus. Kapag gusto mag-member naman, yung mga suki mo, kamag-anak mo, gusto mag-support sa'yo, nag-share ka ng opportunity sa kanila, gumaling sila, tapos sabi nila, sige, magme-member na din ako. Bumili sila ng package. Kapag bumili sila ng package, magkakaroon ng income yung iyong dashboard. So, meron po tayong dashboard dito kasama na din po yon. 1,050 naman po every package na bibili sa'yo. Alright? So, unlimited po yan. Kahit gano'ng kadami po yung bumili ng package, babayaran ka na MCore, papasok sa dashboard mo, 1,050 na 1,050. And then, paano kapag dalawa? Dalawa yung nag-avail sa'yo ng package kasi bumilib sa product. Diba? Gumaling. Mga dating may bukol, dating mga diabetic, gumaling. Siyempre, pag gumaling yan, gusto niya discount. Sige, magme-member ako. Nag-member. So, within 1 month, kapag ka nagawa mong makapagbenta, meron siyang dalawang nag-member, bumili ng package, yan dalawa, within 30 days or less, ma-activate yung iyong turbo product bonus. Magkakaroon ka ng libreng products na worth 8,500 to 10,500.
So, libre yun. So, meron lang po siyang time, meron lang po siyang time duration. 30 days or less after mong ma-register. Pag nakapagbenta ka ng dalawang package, ma-activate yan. Meron kang libreng products worth up to 10,500. Di ba? Maganda or maganda, maganda. So, napaka-generous ng company, no, para bigyan pa tayo ng mga ganyang bonuses. And, eto naman, wala siyang time duration. Yung dalawa na yan, kapag ma-register under mo at nag-match, meron kang 3,000 pesos. Di ba? Nakabenta ka ng dalawa, kumita ka na ng ilang 1,050, dalawa. Tapos meron ka pang libreng products, 1,050. Tapos meron ka pang cycle bonus or binary na 3,000 pesos. Plus, yung mga products na binibili, repeat purchase bonus, meron pa yung tinatawag na unilevel or rebates. Yan, kada products na bibilhin mo, example, 24 alkaline C. Every time bumibili ka ng alkaline C, merong 18 pesos na rebates. Papasok sa dashboard mo. Basta po liquidated, okay? Pumasok po. So, i-encode po yan. Pag pumasok, 18 pesos po ng 18 pesos yan. Paano pag ang bumili, grupo mo? Kapag ang bumili is nasa ilalim mo, yung mga nag-member sa'yo, meron pa rin yung rebates or unilevel na akit sa'yo. Depende kung anong level. Alright? So, paano naman dito sa cycle bonus? Hindi na ikaw yung nagbebenta ng package. Kikita ka pa rin ba? Yes, kikita ka pa rin. Kapag bumili yung nasa kaliwa at kanan mo, 3,000 po siya ng 3,000. So, nakakatuwa kasi dito, kapag ka nagsisipag po kayong lahat ng grupo mo, hindi lang po sila yung kumikita, pati ikaw. So, the more na sinusuportahan mo sila, the more na tinututukan mo sila, tinuturuan mo sila, pati po ikaw, natutulungan mo yung sarili mo. Ganyan po kaganda yung business natin. Meron po tayong tinatawag na leverage. Alright? So, pag meron kang leverage, meron ka ring passive income. So, ito po, ilan po sa mga members natin, all walks of life, na meron ng mga leverage na tinatawag. Bakit? Kasi ginawa po nila si MCOR, sineryoso po nila. So, meron tayong nurse, meron tayong fast food crew, teacher, OFW, meron tayong manager, may factory worker, may empleyado, and meron tayong online seller. So, to give you an example, kung talaga bang merong kumikita dito sa ating community. An example po, ito, si Teacher Glenda, isang teacher. I'm Glenda Divilla, teacher by profession. Sinubukan kong gawin ng MCOR dahil gusto kong matutong magnegosyo. Isinisingit ko lang siya sa free time ko. Ngayon, kumita na ako ng 860,000 just by doing it part-time. O, di ba? Part-time. Pero kumita na? Magkano kinita daw niya? 800,000. Baka ngayon 1 million na siya eh. Kasi last month pa to, tong video na to. Ito naman si Miss Marites Barker, isang online seller. Ako si Marites Barker from Nobeleta, Cavite. Online seller at nag-join ako kay MCOR dahil gusto ko pang mas matuto about the business. At talaga namang hindi ako binigo ni MCOR. Solid ang community at trainings dito na talaga namang matututo ka, gagaling ka sa business kahit sa buhay. Kumita na ako dito kay MCOR ng more than 500k sa dashboard. Imagine ang mahiyaing si Mama Labs kumita ng 500k aside sa aking mga earnings sa direct selling. At isa pa sa natutunan ko dito kay MCOR ay ang matutong magtiwala sa sarili. Magtiwala sa sarili na kaya ko pala. Kaya, thank you MCOR, thank you Pero Mamayi, and thank you Lord. In MCOR, we improve lives together. Si Mama Lab sobrang mahihain nito before and sobrang napaka-emo. Mahilig siya mag-post sa mga maglungkot, mga parang mga hinanakit niya. Then, unti-unti, tinuruan natin siya, ginaid natin siya na huwag magpo-post ng ganon and to be positive and to be grateful. Ang dating mahihain, ang naging strength po niya ngayon, ang galing po niya magbenta. Sobrang galing. Siya po yung pinakamalaki yung nagbago sa mga naging dealer ko po or member. Sobrang saludo po ako dito kay Mama Labs kasi basta ang galing niya. Yung mga bagay na ginagawa niya ngayon, hindi ko po kaya yon. Ito naman si Risa, former fast food crew. I'm Mr. Makayana from General Trias, Cavite. Dati akong fast food crew. Nakapag-travel ako sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas, ganun din sa ibang bansa dahil sa MCOR. Kabili ako ng brand new car at kumita na rin ng almost 2 million pesos dito. O, diba? Grabe. Kumita na ng almost 2 million pesos dating fast food crew. Na dati,
iniiyak niya kay Lord bakit hindi siya naging regular doon sa kanyang dating work, sa kanyang trabaho. Kasi nga, hindi naman kasi siya close doon sa mga manager, kaya hindi siya na regular, natanggal siya. Pero sabi nga lahat may purpose eh. Kaya pala siya hindi na regular doon kasi para pala siya dito sa MCOR community. Yan, kung siya pa kaya ay fast food crew pa rin ngayon, magkakaroon kaya siya ng kotse. Kikita kaya siya ng 2 million? Malamang hindi, di ba? So dito, nagkakaroon na rin siya ng leverage and passive income. Dire-diretso po niyang ginagawa sa MCOR kasi alam niya, the more na masipag ka with MCOR, mas tumataas po yung leverage or passive income. Now, at this point, bibigyan ko po kayo ng two options, especially po sa mga guests. And even, hindi lang po sa guests, even po sa mga members na po rito. Ang two option is, the first is, remain where you are. Yan. Manatili ka kung ano ka ngayon. Okay lang yan. Gusto mo maging broken? Gusto mo, hindi mo nabibigay yung gusto ng pamilya mo? Okay lang sa'yo kahit minsan hindi mo mabili yung mga gusto mong kainin, di ba? Ang mahalaga lang sa'yo, basta nakakain ka lang tsaka nakakatulog. Okay lang sa'yo kahit yung anak mo di mo mapag-aral. Remain where you are. Choice mo yan. Or the other one, begin creating the future you deserve. Or, dahil merong opportunity, gusto mong subukan kasi gusto mo naman na magkaroon ka rin ng pagkakataon, gaya ng pagkakataon na nangyari sa amin na pwede palang magbago yung buhay. Pwede ko palang maranasan din yung mga nararanasan nila kasi sila mahiyain. Kami, di ba, hindi naman kami nakapag-aral, pero bakit nagbago yung buhay namin? Kasi nagsimula kami sa start. Nagsimula kami dun sa opportunity na i-grab. Yan, kung kayo po yung papipiliin, ano ba yung gusto ninyo? Okay na ba kayo? Kontento na ba kayo sa buhay nyo ngayon? O gusto ninyo meron pang mabago? Gusto niyo pang maging mas successful? Or maging successful? A or B? Si A, si remain. Si B, you want more. A or B? Yan, begin creating the future that you deserve. Diba? Pwede naman pala eh. Sometimes lang kasi minsan nagdududa tayo sa sarili natin. Kaya ko ba? Tignan nyo na lang po kami. Hindi naman po ako dating ganito eh. Pinakita ko yung picture ko, di ba dati, losyang. Hindi nga ako marunong magsalita dati sa harapan ng mga tao. Sobrang mahihain ko. Halos, kahit hanggang ngayon po eh, pagka hindi po business ang pag-uusapan, bihira po ako magsalita. And I want more, sabi ni VSD. Alright, let's now go to our question and answer kasi tapos na po tayo. Yan. Meron po ba kayong mga tanong? Regarding sa pinresent ko po kanina, baka gusto niyo pong itanong, paano sumali sa MCOR community? Magkano? Tama ba? Pakitype magkano kung interested ka na malaman paano mag-start with MCOR. Yan, pakitype ko magkano. At tingin ninyo, magkano kaya? Yan, sa tingin ninyo, magkano kaya para maka-join sa MCOR community? Kasama po dyan yung mga yung ating activated na trainings na worth 300,000. Then may products na pong kasama na almost 20,000 pesos. Tapos, marami pa po yung mga perks. Meron kayong dashboard. Sa tingin po ninyo, magkano kaya yung halaga ng ating package? Ng ating MCOR community. Yung ating registration, magkano po kaya? Yan, can you guess? Especially mga guests, tingin po ninyo magkano po para maka-join po sa MCOR community. And hula kayo, magkano nga? Sa tingin ninyo magkano? Pag wala ng hula, hindi ako sasagot. Ang 25K? Hindi. Hindi po 25K. 75K, kasama po ang trainings. Yan. Not even 20K. Ayan, magkano? 19,999 pesos. Remember ha, meron po siyang kasama activated trainings na nasa magkano yung 300,000 plus. Kasi nung nag-start po ako ng business ko with Paresan and Coffee Shop, dun pa lang po sa trainings, umabot na po ako ng 40,000. Binayaran ko. Trainings pa lang po yun bago mag-start ng business. Samantalang dito po, yung 19,999 mo, included na po yung trainings na worth 300,000 plus
Meron pa po yung products na kasama na worth 19,550 pesos. Ayan, na magagamit ng family mo, na magagamit mo para maging healthy kayo. Siyempre, pag naging healthy kayo, di ba, ang sarap i-share, kukwento mo lang sa iba. Ayan, if you decide now, ayan, meron pa pong kasama pa na libre. Magkakaroon ka ng book na 30 Days MLM Success Blueprint. Ito po yung guide for the beginners. Paano ka magkakaroon ng resulta within 30 days? Yan, to be published po yan. Pwede ka magkaroon. Ikaw kaagad yung una na magkaroon nito. Lahat ng gagawin mo dyan from day 1 hanggang day 30 para magkaroon ka ng resulta. Ito po yan, kasama po yan, free. Kung magde-decide ka tonight. And then, meron po tayong QRMA training worth 30K. Yan, lahat po yung kasama ulit. So, libre. So, gaano ka-valuable po kapag natuto ka mag-QRMA training? Ito po yung training na kahit saan ka pumunta, makakabenta ka. Dito po sumabog po yung mga grupo namin tsaka sales sa QRMA. Yan, dito po sila nakapagbenta ng malaking malaki. Dito sila kumita ng malaki. Sa QRMA na yan. Lahat po yan tinuturo po namin. And, ibibigay po namin ng free pag kayo po ay mag-join sa ating community. Yan, libre. So, tapusin ko po yung ating story. Tapusin ko po yung ating presentation with the story. Yan. Si Pedro, sa lugar po nila, nagkaroon po ng bagyo. Nag-announce naman po yung barangay captain nila. Sabi na magkakaroon ng bagyo, hanggat maaari magsilikas na tayo kasi hindi natin alam kung ano yung severity na maaaring maging damage sa lugar natin. Pero si Pedro kasi, sobra siyang faithful kay Lord. So, pray lang siya ng pray. Tumaas yung baha, dumaan si Kapitan nakabangka. Sabi ni Kapitan, halika na, Manong Pedro, likas na, sobrang taas na ng tubig. Sabi ni Pedro, okay lang ako, Kap, iligtas niyo na lang po yung iba. Naniniwala ako na ililigtas ako ni Lord. And then, umalis na si Kap. Tumaas lalo yung baha, umabot ng bubungan. Helicopter na yung nagre-rescue. Dumating yung helicopter, yung rescuer, bumababa ng hagdan. Sabi ng rescuer, halika na Manong, sobrang taas na ng tubig. Si Pedro nakaluhod pa eh. Sabi niya, okay lang po ako, huwag kayong mag-alala. Alam ko, ililigtas ako ng Panginoon. So, umalis yung nasa helicopter, walang magawa, ayaw niya sumama. Pray siya ng pray, kahit nanginginig na siya sa lamig. So, ano nangyari kay Pedro? Namatay si Pedro. Siyempre, di ba, nalunod. Namatay. So, nung namatay siya, saan siya mapupunta? Siyempre sa langit. Taas ng faith eh. Ewan ko lang kung di ka pa mapunta sa langit. Pagdating sa langit, ayun, naglabas siya ng sama ng loob. Sinalubong siya ni Lord. Sabi ni Lord, tara Pedro, pasok anak. Sabi niya kay Lord, grabe ka naman Lord. Sobra yung paniniwala ko sa'yo, yung pananampalataya ko sa'yo, pero ano nangyari? Namatay pa rin ako. Sabi ni Lord sa kanya, anak, nagpadala ako ng bangka, hindi ka sumakay. Nagpadala ako ng helicopter, hindi ka pa rin sumakay. Ngayon, kasalanan ko pa rin. Ano yung moral of the story? Ang moral of the story is that, di ba, araw-araw nagpe-pray ka, humingi ka pa nga ng sign kay Lord eh. Humingi ka lagi ng second chances. Humingi ka ng opportunity. Minsan, nasa harapan mo na yung opportunity, pinapadala ni Lord, pero ang tanong, kailan ka sasakay? Ayan, dahil dyan, tapos na po ako, picture taking na po tayo. Papayin ko eh. Naglabas ko. Saan ka punta? Ayan. Open cam po tayo. Let's take a picture, everyone. Hi, Telly. Ayan, kaya kung ikaw ngayon din, guest ka, tapos nag-iisip ka, nagpe-pray ka kay Lord, humingi ka ng opportunity, humingi ka lagi ng sign, maybe, eto na yung sign. Yan, hi Mayan, congratulations ha, galing-galing ha. Yan, meron ka activated na yung ano mo, turbo pag na-encode. Yan, M-core sign po tayo. In 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Picture na. 1, 2, 3. Smile. Ayan. Baka may question po kayo. Pwede kayong mag-ask ng question at this point. Wala po ba kayong mga tanong?
Teka lang, tapos na ako. Wala kayong mga question? Okay, because in MCOR, we improve lives together. God bless everyone.